Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, 4 na barkong pandigma pinadala sa Pilipinas. Dumating na ang mga barkong pandagat ng India na INS Mysore, INS Kiltan, at INS Shakti ay nakatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa hukbong dagat ng Pilipinas sa kanilang port call sa bansa sa Southeast Asia noong Martes. Layunin ng pagbisita na palakasin ang maritime ties at pahusayin ang kooperasyon sa Indo-Pacific region. Ang deployment ay umaayon sa pananaw ng India sa mutual and holistic advancement for security and growth across regions at binibigyang diin ang pangako ng Indian Navy sa pagiging preferred partner. Ang pagtutulungan sa depensa ay isa sa matibay na haligi ng relasyong bilateral at isang promising area para sa hinaharap na pakikipagtulungan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga barko ng Indian Navy at Coast Guard ay regular na bumibisita sa Pilipinas at nagsasagawa ng mga konsultasyon sa kanilang mga counterparts. Sasamahan ng India ang Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa susunod na buwan, na sinasabi ng mga eksperto na naglalayong magpadala ng malakas na mensahe laban sa China, ang karibal nitong makapangyarihan sa rehiyon ng Asya. Ang Pilipinas at India ay magsasagawa ng maritime cooperative activity sa pagitan ng ika-4 ng Agosto hanggang 8. Ayon sa ulat ng Indian network na New Delhi Television Limited, nitong weekend, ang mga pagsasanay ay isasagawa pagkatapos ng pagbisita ng 4 na Indian Navy warship sa Manila Port, na unang inihayag ni Indian Ambassador to the Philippines Sri Harsh Kumar Jain sa isang talumpati noong ika-11 ng Hulyo. Isang advisory ng Indian Embassy noong Miyerkules ang nagsabi na ang guided missile destroyer ng South Asian nation na INS Delhi, anti-submarine warfare corvette INS Kiltan, fleet tanker INS Shakti, at survey ship na INS Sandhayek ay magkakaroon ng port visit sa Manila. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, tungkol sa pagbisita ng hukbong dagat ng India na karaniwan nilang hindi ibinabalita ang mga detalye bago ang operasyon o ang aktibidad. Gayun din, hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng drills ang Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Hinihimok ng China ang Pilipinas na itigil ang pakikipagsabuatan sa ibang mga bansa upang pukawin ang mga tensyon sa mga isyong pandagat at ihinto ang pagbibintang sa iba. Sabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun noong Martes, tinanong siya tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol ng Pilipinas sa US at Japan. Sinabi pang ang Pilipinas ay hindi dapat magtangka na humingi ng suporta mula sa mga panlabas na puwersa o humingi ng mga dahilan upang ihanay ang sarili sa mga pangkat. Sabi ng tagapagsalita, sa pagbisita kamakailan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa US, inihayag ng dalawang panig na makikipagtulungan sila sa mas malapit na kooperasyong militar at muling pinagtibay na ang US-Philippines Mutual Defense Treaty ay nalalapat sa South China Sea. Sa unang bahagi ng buwang ito, iniulat din ng Japanese media ang tungkol sa isang panukala ng Tokyo na ilipat ang 6 sa Abukuma-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force sa Pilipinas. Bilang tugon, sinabi ni Guo na palaging sinasalungat ng China ang mga hakbang ng paggamit sa isyu ng South China Sea, bilang dahilan upang palakasin ang mga alyansang militar at makisali sa mga target na deployment at aksyong militar. 一贯反对以南海问题为借口强化军事同盟，搞有针对性的军事部署与行动，这既解决不了问题，也吓不倒中国。
也与亚太国家求和平、谋发展、促稳定的共同愿望背道而驰。菲律宾同他国开展防务安全合作，不应针对第三方，不应介入南海争议，更不应挑动对抗，加剧地区紧张。我们奉劝菲方停止伙同他国在涉海问题上渲染紧张、倒打一耙，不要试图拉域外势力给自己撑腰，不要为自己贴靠小圈子找借口，以实际行动践行独立自主，切实维护地区和平稳定。Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.